Thursday evening Team Focus! Palagay din ang boss mic mo. Boss. Hello. Magandang gabi po sa inyong lahat. It's a blessed, medyo rainy. Yes. Kita ko basa yung saig Nag-harvest. Oo, pagbaba ko, sinipon ako Baho ng lupa Magandang gabi po sa lahat ng mga kapatiran. Sir Dominic, shoutout ka muna. Binabati ko nga pala. Bati pala, mamaya pa pala yung shoutout. Sorry. Yes, binabati ko nga pala yung sa tawag na to, sa Team Bravo. Shoutout nga pala sa inyo. And of course, sa Trusted Timothy. And sa mga sinendang ko ng link, I hope you are watching. Hindi ko kayo masyado, hindi ko makita yung pangalan niya Shoutout ko kayo pag nandiyan kayo. Okay, pero shoutout din pala kay Madam. Nandiyan siya, bumati siya. Mi, magandang gabi sa'yo. Ayan. Alright, North, South, East, and West Corner. Magandang gabi po sa inyong lahat. And it's good to see you. It's good to be here once again. Magandang gabi sa'yo, Brother Steve. Kahit late ka, babating kita. Biglang lumabas Magandang gabi po sa inyong lahat. Yan, kaya live tayo ngayon, September 5, 2024, Team Focus, Staying Alive. September 5 Yan, kaya magandang gabi po sa lahat. And of course, shoutout sa aking mahal na asawa na nasa taas na nakikinig ngayon. Yan, shoutout sa'yo habang nagba-Bible notes, estudyante. Shoutout sa'yo. At keep tuning in sapagkat lalo na sa mga team focus, sa lahat ng mga nasa team preparation, sa lahat ng mga nasa station, nasa isip ko kasi team tapos station. Yan tayo. Team preparation yung labas. Yan. Buti di mo na sa amin temptation. Sa lahat na nasa temptation. Ay, patay. Yan. Sa lahat ng mga nasa Google Meet, Facebook Live audience, yan, magandang gabi po sa inyong lahat. No? Kaya share the link and tag the names of your friends and relatives para mas lalo pa tayong maraming abutin ng ating programa po ngayon. Again, shoutout sa lahat ng mga nasa Google Meet. Google Meet? Ano ba? Kanina pa ako Yeah, shoutout sa inyo. Basta shoutout sa inyo lahat. Alright, let's continue. Our Team Focus, Team Focus. Focus tayo dito sa ating programa. Or si Ma'am Princess Laginday. Shout out from Saudi pa yan, Sir Dom. Opo, yes. Kilala mo si Sir Tanchi? Naalala mo si Sir Tanchi Laginday? Asawa niya yan. Wow, amen. Yan. Sabi ko sa iyo, ma'am, kilala namin si Sir Kumusta Tanchi. po? Yan, alright? Yan, shout out po sa inyo lahat. At yan, sa mga kasama natin dito. Sir Dominic! Yan, magandang gabi sa inyo. Team Focus, let's have a recap sa ating napag-usapan last week sa ating program na Staying Alive. And of course, ang ating topic, Ambassadors for Christ. Wala nang iba kundi yung verse natin dyan is 2 Corinthians chapter 5, verse 20. Babasahin ko lang. Now then, we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. So yan na, yung kagad, ang ganda nung pinag-uusapan natin na Team Focus. I hope kayo ay looking forward na sa mga matututunan natin dito. Yung unang tanong pa lang sa atin ni Sir Jao last week, are you an ambassador for Christ? Diba? Pag sinabi kasing ambassador for Christ, we are, we are the representative of God. Diba? We represent God. Hindi mo pwedeng sabihin na ito, kasi ito yung laging lumalabas na nangyayari sa mga Team Focus ngayon Hindi mo pwedeng sabihin, Team Focus, na ikaw ay ambassador for Christ kung hindi mo naman nire-represent si Kristo. Intindihan niyo yun, Team Focus? Marami sa atin nagpapakilalang Kristiyano, nagpapakilala tayong saved, pero yung pinapakita natin sa tao, hindi tayo saved. Nagets niyo? Yun yung sinasabi sa atin last week. Then the best thing, ito yung sinabi rin ni Sir Joe to, the best part of being an ambassador for Christ, kasi hindi mo kailangan mag-apply. You are already an ambassador for Christ. Di ba, pinahapyawan to Sir Makin ni Sir Joe last week. Bago ka naging ambassador for Christ, ano bang ginawa mo? Tinanggap mo si Kristo, pero pahapyawan. Pero ito yan, it is a title. Being an ambassador for Christ is a title. It is a responsibility. Isipin mo yan, Team Focus. Whether you like it or not, Team Focus, it is your responsibility na maging ambassador for Christ. Teka lang, Sir Doma. Maputol lang ito yes, sa kita.
Hindi kasi kanina, dapat iba ko yung setup eh. Sir. Baguhin nyo na lang yung upo nyo, baka magka-stiff neck kayo eh. Tuwid nyo na lang yung upuan. Nakasising pagitan tungtong kanan sila lahat. Ganun sila lahat eh. Ganun. Yan, sige. Natawa, kanina ko pa sila titingin, ganun sila. Naawa nga, nakaganon yung kababayan. Parang nakahandang picturean eh. May kilala ka niyan, di ba? Nag-shutdown. Sige, Sir Tom. Tuloy mo, Sir Tom. Saan na ba tayo? Responsibility, okay? It is our responsibility, Team Focus, na maging ambassador for Christ. It is our responsibility to represent Him. God put you in that position that you never asked. Diba? It is a privilege, Team Focus. Pribilehiyo para sa'yo, para sa akin, na maging ambassador for Christ. That's why dapat tanggapin, gampanan natin to ng maayos. And gustong-gusto ko idagdag na sa sinabi ni Sir Joe last week, Sir Maki, na you don't have to try hard, Team Focus. Kasi bakit? Ikaw ay an ambassador for Christ. Gusto ko yun eh. Sinabi ni Sir Joe eh. Hindi mo kailangan ipagpilitan, hindi mo kailangan na magpapansin. Yun yung ginamit na word na sinabi ni Sir Joe. Hindi mo kailangan magpapansin para masabi na ikaw ay ambassador for Christ. Ang gusto ko idagdag doon, hindi mo kailangan mag-try hard. Mamaya, sabihin kayo mamaya. Because you are already, ito, sinabi ni Sir Joe, you don't need the world's approval because you are already approved by God. Yan, ang ganda ng Team Focus. Ulitin ko you don't need the world's approval because you are already approved by God. Ang ganda nun, Team Focus. Ito, marami sa atin, di ba? Ang ganda na ng sinabi na yan ni Sir Joe last week. Pero ang problema sa atin, Team Focus, we still choose the world. We still choose to represent the world. Yan, sinabi na yan ni Sir Maki last week. Marami sa atin nagpapakilalang ambassador for Christ. Marami sa atin nagpapakilalang ligtas. Pero ang ginagawa natin, we still choose to represent the world. Pero hindi yun eh. Hindi yun ang in-explain sa atin ni Sir Maki. Yes, in a sense, we still represent the world. Pero yung bagay na yun, yung term na yun, hindi na uso. Diba? Anong ginagawa na ng mundo ngayon? Anong ginagawa na ng diablo sa atin? Ginagamit na natin yung word na, alam mo classmate, ano rin ako Christian. Mabira. Ang galing, diba? Nagpapakilala rin silang Christian. Oo nga, dati. Kilala mo ba si PG? Hindi mo kilala si PG. Kilala mo lang si the late PRD. Hindi mo kilala si PG. Parang kailangan kong mag-research Oo. Kailangan ko bang i-backread dyan mamaya? President Gonggong. Kailangan ko bang i-backread dyan? Si PRD dati, President Digong. Meron tayo dito, President Gonggong. Yan ang baka backread mo. Backread, mamaya. Kaya pala natatawa tuloy. Mamaya na lang. Sige, tuloy mo kapatid. Focus marami tayong mga nakakasama sa school, nagpapakilala silang Kristiyano. Diba? Pero tanda mo Team Focus ikaw, alam mo na yung tama, you know that you are an ambassador, you are the true or real an ambassador, pero sila, nagpapakilala rin silang Kristiyano. So in a way, nagpapakilala rin silang ambassador. But the truth is, they do not represent the image of God. Yan ang sinabi ni Sir Maki last week. Marami sa atin, di ba, kaya tayo naging ambassador. A part of being an ambassador is for us to represent the image of God. Yan, Team Focus. Huwag niyo kakalimutan. Yan ang pag-usapan natin. Then balik sa sinabi ni Sir Joe, being an ambassador for Christ, you learn, you will earn experience. Kasi kung talagang seryoso ka, if you are really taking advantage of being an ambassador, araw-araw Team Focus, meron kang matututunan. Araw-araw, kaya mong i-check yung sarili mo. Yan yung sinasabi ni Sir Joe last week Kumbaga sa simula, hirap ka di ba? Pero as you go on, dahil sa natutunan mo, nakakasanayan mo na yung ginagawa mo, nagiging habit mo na, ayan ang nangyayari. Nagkakaroon ka na ng image ng totoong ambassador. That's why, ang tanong sa atin last week ni Sir Joe, how long
will you be an ambassador for Christ? Kala ko, how long will you sleep, Olsen Lagarde? Hanggang kailan mo kayang panindigan? Yan yung sinabi ni Sir Joe last week. Hanggang kailan mo kayang panindigan yung pagiging ambassador for Christ? Lalo na ngayon sa panahon natin ngayon na school days. Sabi nga ni Sir Maki last week, bare month na. Ayan na, mas maraming activity sa school, maraming project, maraming assignment. Oh, 'di ba? Ang daming group project. Sige, yan ang tanong, yan ang challenge ni Sir Maki last week. Hanggang kailan mo kayang panindigan yung pagiging ambassador for Christ? But the problem is, root of the problem, sinabi, last part ulit sabi ni Sir Joe, kaya nagwi-waver yung ating pagiging ambassador for Christ. Kasi ang una sa lahat, nawawala yung ating connection sa Diyos. Kaya hirap tayong panindigan yung ating pagiging ambassador. Kasi yung ating connection sa Diyos ay lalong pahina ng pahina. Then, yan na. Team Focus, I hope you are listening kasi maganda tong topic na to. Paalala sa atin to na panindigan natin. It is a responsibility bilang ambassador for Christ. Yun, Sir Maki. Yeah, thank you, Sir Dom. Alam mo yung Sir Dom, sa mga nagustuhan ko, nabanggit ni Sir Joe last week sa ating pag-aaral patungkol sa being ambassador for Christ. Nang isang Team Focus, isa sa mga gustuhan ko, hindi mo pwedeng pilitin ang sarili mo maging ambassador ka. Kasi alam mo, Sir Dominic, ito yun eh. Sa pagiging ambassador mo, di ba, like for example, yung dito sa pag pinag-usapan natin yung ambassador, there is one word na kaya na madi-describe mo as ambassador, and that is being a representative, di ba, Sir Dom? Kaya nga ito naisip ng ating pastor or ni Sir Joe or ng ating mahal na pastor ang topic na ito. Sapagkat ito'y in line doon sa pinag-uusapan natin every Wednesday as God representative. Di ba? Napakahalaga. Kaya nga katulad Team Focus sa lahat na nakikinig ngayon ng mga kabataan na member ng Team Focus, you've got to put this in your mind that when you became an ambassador for Christ, you are God's representative. Amen. And you are a representative. Ngayon, tinan mo. Halimbawa na lang, Sir Dominic, yung mga ambassador na nandito, na ambassador of United States, ambassador of Cubao, Pasay, Taguig, yan, mga ambassador ng mga ibang bansa na nandito. Kaya nga meron silang mga embassy, di ba? Sila yung mga nagre-represent doon. Sila yung nagre-represent ng country na kinabibilangan nila. Now, kung mapapansin nyo, they should act properly. Because what they will act, ayan yung pagpapakita na yan yung katangian or anong klaseng bansa meron sila. Now, yan yung gusto ko makita nyo dito. Kung bakit natin sinasabi dito, Team Focus, na yung pagiging ambassador mo, hindi mo kailangan pilitin. Amen. Kasi yung pagpapakita mo, yung how the way you act, how the way you talk, how the way you walk, yan ay magpapakita kung saan ka galing or anong klaseng katangian meron ka. Halimbawa na lang, ikaw ay Pilipino. Di ba? Kapag pumunta ka sa ibang bansa, of course, yung galaw mo pang Pilipino. Di ba? Hindi mo alam kung anong dito, kaya ganito ka magsalita, ganito ka maglakad, yung kilos mo. Sa madalit sabi, pati pag-uugali mo ay Pilipino. Bakit? Pilipino ka, taga-Pilipinas ka. Yes. Di ba? Mahirap, subukan mo na mag-act ka ng para kang Amerikano, pero Pilipino ka. Alam mo, Sir Dom, totoo to eh. Siyempre, pabalik-balik na rin tayo dyan sa Amerika. Alam mo, nakakatawa. May mga kaibigan tayo doon na, sabihin na natin, doon na lumaki. Doon na lumaki. Pero since that, yung dugong Pinoy ay dumadaloy pa rin sa kanilang katawan. Nanay mo, Pilipina. Tatay mo, Pilipino. Diba? So, doon ka lang lumaki. Pero basically speaking, Pilipino ka. Diba? Pag matatawa ka, lalo na pag nag-English sila, sabihin ko talaga sa'yo, Sir Dom, islang pa sa slang. I'm telling you. Ganun talaga sila. And then, yung pipilitin nila, yung act nila na para talaga silang mabibilong. Ang hirap eh. As far as my observation is concerned to them, sabi ko, parang ang hirap naman ang ginagawa na ito mga to. Minsan, may mga makakasama ka pa na isang buwan pa lang doon, nauna lang sa'yo ng konti, pero kung umakto na talagang
Talagang pinapakita nila na taga doon sila. Kaya minsan, itatago mo na lang yung tawa mo eh. Yeah. Matatawa ka na lang eh. Na, tinan nyo, kung bakit ko ito binibigyan halimbawa sa inyo. Kasi pag pinilit mo ang isang bagay, team focus, listen up, kasi this is what's happening in your life right now. Come on. Pag pinilit mo ang isang bagay sa iyong sarili na hindi naman para sa'yo, gagawin kang katatawanan. Oh, yeah, I'm Amen. telling you, tatawanan ka ng mundo. Eh ako nga, yung pag-iislang pa nila sa salaing eh. Tatawanan ko na talaga sila eh. Pero siyempre, hindi ko naman tatawanan harap-harapan. Oh. Pero may kita mo, ang pangit tingnan. Yes, sir. Basically speaking, sasabihin natin, hindi normal. Yeah. Di ba? Hindi normal. Mahirap kumilos ng parang ang taga-is dyan sa isang lugar na yan na hindi ka naman talaga taga dyan. Di ba? O, kaya ganun din. Tinan mo, ilipat natin. We are an ambassador for Christ. Alam niyo ang nakakalungkot ngayon, Sir Dominic? Mahirap dapat sa'yo mag-act as an ambassador. Mahirap dapat sa'yo mag-act na parang ang nasa mundo if you are ambassador for Christ. Pero ang nangyayari ngayon, Sir Dom, madali na lang maging ambassador for Christ, pero ang act mo ay pangmundo. Come on. Madali na lang yan sa buhay ng mga Yes. teenagers ngayon. And one thing that keeps the ambassadors, balik tayo dun sa aking illustrations kanina, when it comes to the ambassador of the state. Di ba? Pagdating, ang pinaka nagkikip doon para ma-preserve yung kanyang katangian as the representative of their country, isa sa mga pinakamaganda na nakinikip nila, alam mo ano yun, Sir Dom? Security culture na tinatawag. Yung security culture, if you will search it, na yan ay naka-inline sa ambassador, yan ay walang, I forgot the term. Kababasa ko lang yan eh. Yan ay walang humpay. Ilagay na natin sa Tagalog. Naintindihan nyo ba yun? Walang humpay? Walang tigil, sabihin natin ganyan. Or hindi talaga siya as far as he can or she can. Gano'n kasi, hindi mo alam, pwede lalaki or pwede babae ang ambassador, di ba? Babasahin niya talaga, meron silang libro na nakalagay doon yung batas ng bansa nila, yung culture ng bansa nila, and everything about their country ay binabasa nila yun, Sir Dom. Bakit? Ang tawag nila doon, security culture. Para pag humarap lagi sa tao yung ambassador, laging refresh sa kanya na eto dapat, this is how the way I should act, Man. this is how the way I should talk, and this is how the way I should walk. Bakit? Kasi lahat yon ay magre-reflect sa kanya. Man. Isipin mo, dala-dala pag siya ay ambassador ng Estados Unidos at siya ay nandito sa Pilipinas, bit-bit niya yung buong bansa. O para sa si Atlas. Bit-bit niya yung buong bansa. Kapag siya ay ambassador ng China, okay dito. Pag siya ay ambassador ng ibang bansa, nandoon, bit-bit niya. Bakit? Ambassador siya ng bansa na yun eh. Man. At meron yan silang tinatawag, Sir Dom, na security culture. Na yun nga, sabi ko nga sa inyo, that security culture composed of books, at hindi lang yun book, Sir Dom, na binabasa, na parang wala lang kwentang libro. Come on. Yun ay about lahat sa bansa nila. About yan, patungkol yan kung paano yung batas na ganito, about yan dun sa mga batas ng bansa nila, about sa culture nila, para kapag may pumunta sa embassy nila, at may isasabi nila, at least, pag pumunta yung taong hindi taga-bansa nila, magiging maayos. Bakit? Kasi alam nila na meron palang ganong culture doon. Ibig sabihin ko lang, Sir Dom, kailangan maipakita ng ambassador na maayos siya. Yes, sir. Kaya yun yung purpose ng security culture. Ang maganda dun, Sir Dominic, hindi lang composed of books or papers yung security culture. Alam mo kung ano pa isa sa mga paano nila iniingatan yung ambassador nila when it comes to security culture? Yung meeting. Yung meeting na kung saan uupo yung ambassador, makikinig siya doon sa maybe yung representative mula doon sa high government doon sa bansa nila. It means, Sir Dom, uupo talaga yung ambassador. He will take time or she will take time to sit down and to have that conversation with the high na tao doon na may pwesto sa bansa nila. It may be, sabihin natin, representative ng presidente, or it may be the vice president or the governor of that country, or ano man ang mga pwede niya makausap. The point is, the ambassador will sit down and he will take time to listen. Para ano?
para muli na namang ma-refresh kung ano ang trabaho niya bilang ambassador. Security culture. Yan ang isang ambassador. Tingnan ninyo, kung ililipat natin yan dito sa ating pinag-uusapan, Ambassador for Christ, alam niyo ba, Team Focus, kung bakit kayo nahihirapan minsan i-represent ang Panginoon? Kulang kayo sa security culture. Yes. Oh yeah, I'm Yes, telling sir. you. Yes, sir. Tingnan nyo, dito sa ating talatang binasa, makikita mo dito, Sir Dominic, yung security culture. Bago dumating dito in verse number 20, meron munang verse number 17. Ano yun? Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Yan dapat yung manatili sa isipan nyo. Bilang mga teenagers, bilang mga nasa member kayo ng Team Focus, it is a good thing or it is a better thing na ilagay nyo lagi yan sa isip nyo. Bagong nilalang na ako. Bakit? Lahat ng mga bagay na ginagawa ko dati, hindi na dapat sa akin yun makikita. Bakit? I am an ambassador for Christ. You should now represent Christ. Dapat kapag naglakad ka dyan, kapag nagsalita ka dyan, kapag nakita ka, nakipag-dwell in ka sa mga classmates mo, sa mga kaibigan mo, dapat ang makikita sa'yo, si Kristo. Amen. Ulitin ko lang ha, hindi ka mukhang Kristo. Okay, kailangan lang makita sa'yo ang Christ-like. likeness ng Diyos, the Christ-like attitude, sabi nga ng ating mahal na pastor. Pero alam mo, mahihirapan yan, Sir Dom. Maraming kabataan ngayon ang nahihirapan. You know why? It's because kulang kayo sa pag-take time. Tingnan mo, ulitin ko, yung ginagawa ng ambassador when it comes to security culture. Ano yun? Yung magbasa ng libro na about sa bansa nila. Para ma-remind siya, hindi dapat ako magpakita ng mga ganitong klaseng pag-ugali kasi wala yun sa kultura namin. Isipin nyo, kung ang ambassador ng isang bansa ay magiging sa kolokyal na pananalita, magiging arrogante, magiging bastos, gaganahan ka kaya pumunta dun sa bansa nila? Oh, di ba? Kung ang isang ambassador ay kamukha nito, gaganahan ka? Nasa inyo yan. Sige, punta kayo. Ano ba hanap nyo? Kung ang ambassador ay may masamang pag-uugali, syempre ikaw na, pupunta ka dun sa bansa nila, ay hindi na ako gaganahan dyan. Yung nagre-represent nga sa bansa nila, ganito. How much more yung mga tao dun? That's right. Wala na nga sa bansa nila to. Arrogante kumilos. How much more kapag nasa bansa na nila to? O, tingnan ninyo. Kung ililipat natin yan, being you as the ambassador for Christ, familiar words yun. Anong sinasabi sa inyo ng mga kaibigan nyo? Akala ko ba pa-church-church ka? Diba? Akala ko ba pa-post-post ka din ng mga verses sa Bible? Akala ko ba ganito yung church ninyo? Akala ko ba ganyan, meron kayo ganyan. Bakit ganyan ka kumilos? Diba? Bakit ganyan? Diba? It's a familiar words na kung saan makikita ninyo. Pag tinignan ninyo at pinag-aralan nyo, if you are really an ambassador for Christ, you should also take time to sit down and study kung paano ka mamumuhay. The good thing about it, yung libro na meron ka, it's not just an ordinary book. It is the Word of God that is already settled in heaven. Amen. Diba? Meron ka ng salita ng Diyos. Buklatin mo yan araw-araw, Team Focus. Hindi ka mawawala sa pagiging ambassador mo. Yes, bago ka, tinan mo. Alam ko, alas 4 pa lang, gising na kayo. Alas 4:30 pa lang, palabas na kayo ng bahay. 5 o'clock, dapat nasa school na kayo. Alam ko yung oras ninyo. Pero how much time ang makukuha nung magbasa ka ng isang chapter ng Proverbs? Amen. Diba? Sigurado ko naman, di naman kayong nagluluto ng almusal nyo. Lokohin nyo ako. Diba? Habang nagluluto si Mama. Saing daw. Ha? Saing. Saing. Ikaw ay saing ko eh. Diba? Tinan ninyo, gaano ba kukuha ng malaking oras, malaking minuto, yung magbasa ka ng Book of Proverbs? Amen. Katulad na lang kung bumabiyahe kayo papuntang school, gaano kahirap, naka-headset ka na rin naman na pag bumabiyahe, i-tune in mo na sa family time with God. Yeah. Kaysa naman sa tugs, yung mga pinapakinggan mo doon. Di ba?
naka-headset ka na rin naman na. Ito mo Sinasabayan na niya pa i-tune in. Amen. Naka-AirPods ko, no? Kahit Android yung cellphone mo, naka-AirPods ka. Halatang peke, di ba? Di ba? Nandun na rin naman na eh. Naka-tune in ka na rin sa ganon. How much na lang na ang gawin mo, yun na lang, makinig ka ng salita ng Diyos, makinig ka sa family time with God habang bumabiyahe ka, para paglapag mo na paglapag sa school mo, yung tipong makikita ka na ng mga tao, alam ka agad nila na, ay, representative ng Diyos yan. Amen. Ambassador yan ng Panginoon. Hindi man nila masabi itong exact words na ito. But the good thing about it, at least when the people saw you, alam nilang totoong Kumbaga, Kristiyano kabataan magiging ka. curious sila sa'yo. Totoo yan, Sir Dom. Magiging Amen. curious eh. Kasi katulad Amen, nun, amen. whether you like it or not, team focus. Pag nagpakilala kang Kristiyano, maliban na lang kung hindi ka nagpapakilalang Kristiyano sa inyong school. Yan lang. Benga ka ngayon. Di ba? Di ba? Maliban na lang kung namatay ang TB. Nangyari? Saktong-sakto. Sabi ko kasi benga eh. Yan. Ayun. Yan. Di ba? Kung titingnan ninyo, team focus. Okay? Kung titingnan ninyo, ba't kasi bawiin ko kaya? Di ba? Kung titingnan lang ninyo, pag pumunta kayo sa school ninyo, pag tiningnan kaya kayo, makikilala kaya nila talagang, Kristiyano talaga to. Amen. Totoong Kristiyano to. Hindi to peking Kristiyano. Talagang tunay ito na Kristiyano. Bakit? Because how the way you act, how the way you talk, makikita yan sa'yo eh. Pero hindi yan makikita sa'yo kapag nagkulang ka na mag-review kung paano ka Amen. dapat mabuhay. Amen. Sabi ko nga isipin ninyo, no? Isipin mo, Sir Dom, sa dami ng batas ng isang bansa, akalain mong uupo yung ambassador Para basahin. para basahin yun? Kumbaga, Biblia niya na yun eh. Yes, totoo yun. Yes, sir. Di ba? Parang, isipin mo gano'n ka. Tsaka ako naniniwala, Sir Dom, hindi lang isang libro yun. Sabi ko nga, batas, yung culture, yung palang dalawa na yun. Yep. Ang bira, anong ilang oras lang kukunin sa kanya nun? Meron pa siyang meeting with the high-ranking officials of their country. Imagine niyo yun, team focus. Kayo, ganun din naman eh. If you are an ambassador, wala. If you are an ambassador for Christ, anong ginagawa ninyo? Dapat meron kayong Bible reading. That's right. Amen. Ano pa? Dapat pag nandito kayo sa church, seryoso kayong nakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Because that is the only time na kayo yun yung meeting ninyo with God. Di ba? Sinasabi natin, when you pray, you are talking to God. When you read your Bible, God is talking to you. Come on. Saan ka natututo ng salita ng Diyos? Sa simbahan. Dito, may gantong klaseng programa ka. Dapat you should take time ayaw na umandar. You should take time na makinig ka na seryosohin mo yung mga ganyang klaseng bagay. Bakit? Bakit? Kasi you are an ambassador for Christ eh. Diba? Security culture is very important. Yan ang tatandaan nyo. Ito, yun, Sir Dom, culture yun. Kultura nila yun. Yes. Ang pinag-aaralan nila. Ito, ang pinag-aaralan nyo, salita ng Diyos. Amen. Yung Amen. totoong dapat kung paano mag-act ang isang tao. Ganun dapat. Amen. Kaya yan ang pinakatatandaan nyo sa lahat ng mga team focus na nakikinig. Maliwanag. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Mahirap. Sabi ko nga mahirap, team focus, mahirap kapag mag-act ka sa lugar na hindi ka taga dyan. Yes, sir. Huwag mong pilitin. Amen. Huwag mong pilitin. Alam mo, sabihin ko sa inyo, team focus, hindi mo kailangan gayahin yung kilos ng mga tao sa paligid mo na alam mo namang hindi ka taga doon. Yup. Diba? At the end of the day, you will find out na hindi pa rin pala ganun ang magiging ugali ko. Akala ko, pag ginaya ko, yun na eh. Pero hindi pa rin pala. Bakit? Kasi ang pinaka-importante sa lahat, yung magpakatotoo ka sa sarili mo. Yung. At being an ambassador for Christ, dapat totoo ka sa sarili mo. Yes, sir. Hindi mo kailangan pilitin yan. I'm telling you, mahirap yan. Kaso, sabi ko nga, Sir Dom, ang problema ngayon, ang nangyayari sa mga kabataan ngayon, kapag nandoon ka na sa isang lugar, subukan ko dito, Sir, kasi kanina nagbukas siya, napatay ko. Diba?
Kailangan ng mas malapit. Peking ambassador to. Wala to. Fake ambassador. Tingnan mo. Sabi niya, buksan daw ng pumatay. Saan na yung ambassador? Ambassador. Yan. Ayan, sa baba. Yan, palakpakan. Ambassador. Yan, thank you. Yeah, if you are an ambassador for Christ, sabi ko sa inyo, salamat. If you are an ambassador for Christ, mahirap na gampanan mo ang isang bagay na hindi ka taga doon. Yes, sir. And Yes, sir. you, alam mo, Sir Dom, salamat sa pagdahan sa camera. Alam mo, Sir Dom, you should be mindful din eh. Kasi kahit yumuko ka, mas mataas sa yung camera, kita ka pa rin sa camera. Ganon talaga yun. Oo. Ano ba na nangyayari dito? Kanina pa nangingialam ang Diablo, Sir Dom. Yes, kanina pa. Sa Baptist lunch pa lang, nangingialam na ang Diablo Diyos talaga. ko. Ang bira. Yumuko pa siya eh. Oo. Kala ko nga magtatakip ng mata, tapos sasabihin niya, hindi niyo ako kita. Parang ako yun, tuwak-botak. Tinapis lang yung mukha. Ay, shoutout pala kay Sir Jam. Uy, ganda ng palabas. Sabi niya. Di ba? Yun yan. Team focus. Tinan nyo. If you are an ambassador, whenever you go, represent as an ambassador for Yes, sir. Christ. Di ba? You should be an ambassador for Christ. Kasi, mahirap. Sabi ko nga, tinan nyo, reality check tayo. Yung galaw mo ba as an ambassador for Christ, pag Saturday at Sunday, galaw mo pa rin kaya yan ng Monday? Yes, sir. Di ba? Sa lahat ng mga nandito. Ba't ngumingiti kayo mga full-time? Ibig sabihin, nag-iiba kayo ng galaw? Ay, patay. Ay! Hindi, same lang daw. Kasi kahit sa klase, tumitirik din eh. Tulog din sila eh. Di ba? Ito, sa mga ano natin dyan, sa mga viewers natin from Facebook Live tsaka Google Meet. Kayong mga estudyante ng mga nandiyan dyan, yung galaw nyo kaya kapag Sunday na, pambira talaga, makikita mo ang imahe ng Diyos. Pambira. Alam mo, bayad eh. Pambira. Ahas pala eh. Yan lang. Di ba? Pero pag Lunes kaya, same pa rin kaya? Come on. Pag tinignan ka ng Sabado, Ambassador for Christ, action song pa yung galaw ng katawan mo, pang action song pa. Yes. Pag Monday, yung galaw ng katawan mo, maybe this time na eh. Mga ganun-ganun yung pa eh. Pambira. Yun na yung galaw ng katawan mo eh. May kripok eh. Di ba? Yun na yung galaw mo ng katawan mo, hindi na Father Abraham eh. Father Abraham, diretso lang yung Father Abraham pag Lunes, pag ganun na eh. Di ba? Ganun pa rin kaya, parehas pa rin kaya ang galaw mo. Ambassador ka pa rin kaya ng Panginoon kapag lumabas ka na, kapag hindi na Sunday. Pero, eto yan. Ang isang ambassador ng Panginoon, kahit saan mo dalhin yan, mananatiling ambassador ng Panginoon. Ang kailangan mo lang, security. Security culture lang. Okay, ito ang pag-uugali ng isang ambassador ng Panginoon. Basa ka ng Bible, manalangin ka, makinig ka. Amen, amen. Di ba? Yan. Sabi ni Sir Jao, good evening po from Dusit Tane Resort, Luby Plantation Island Mission. Uy, bago na tayo, missionary. Pero nasa Dusit Tane ito. Yabang mo rin, sir, ha? Di ba? Kaya, ganun ang dapat ninyo tandaan. Sir Dominic, may gusto kayo dagdag? Yes, sir. Alam mo, sir, alam yung team focus, ang ganda ng pinag-usapan natin. Lalo na yung pinasimulan kanina ni Sir Maki about sa ano yung ginagawa ng isang ambassador. And as I was, ako rin naman, nagbasa-basa rin ako kanina, yung isa sa mga dahilan kung bakit merong ambassador, yung ambassador, pinapakita niya kung ano yung meron sa bansa niya. Yun. Team focus. Ang ganda nun. Yun, with this topic na meron tayo ngayon, Ambassadors for Christ, dapat ikaw team focus, pag nasa school ka, or hindi lang sa school, nasa labas, wala ka sa church, dapat pinapakita mo kung ano yung merong kultura, ang merong sa simbahan. Yeah. Diba team focus? Kasi ito yan eh. Pag nakakita ka ng ambassador, hindi yung ambassador hindi yung taga-church na, yung ambassador ng Korea, Yeah. kung saan man.
Ang sasabihin mo, pupunta pa ako dyan sa bansa na yan, parehas lang din naman sa Pilipinas. Yun. Nakikita siya yung team focus. Yeah. Kung ganun din yung mentality ko sa pagkita ko sa ibang ambassador, di ba kaya ganun din yung pwede nilang isipin sa mga tao sa labas? Mag-stay ka na lang dito. Kung Yes. ganun lang din naman pala. Yes, sir. Di ba? Kaya naisip nyo yung team focus, ganun din. Kung pag tinitignan kayo ng mga tao sa labas, wala na Yeah, nagpapakilala tong ambassador for Christ, or let's say nagpapakilala tong Kristiyano, parehas lang naman kami ng way of life. Yun, tama yun eh. Parehas lang naman pa eh. Ito pa nga eh. Sabi nga eh, mas malala pa minsan eh. Yes. Oh, mas malala ka pa sa akin, tapos yayayain mo ako sa church nyo? Yeah, Oh. amen. Mas grabe ka pa nga sa akin kumending eh. Yes, sir. Oh. Yes, Mas sir. grabe ka pa nga sa akin gumawa ng ganito eh. Ang masaklap nito, pag sinabihan kang, mas magaling ka pa nga magtago ng kasalanan kaysa sa akin eh. Oy! Oh. Teka, baka sabihin pa, baka di ba kakampi mo ako? May tinatago Oo. ka. Parang kagano'n ba yung ano Pag eh? pumunta ka, so yayayain mo ako. Kakatapos lang natin kagabi gumawa ng kalokohan, di ba? Yes, sir. Di, Yes, totoo sir. yan. Alam nyo, ano yun, magandang paalala yun sa mga team focus. Magandang paalala yun. Magpapakilala kang ambassador, pero sasabihin sa'yo, tama yung sinabi mo, Sir Dom, eh, kasi naalala ko yun, sabi, pag nung pumunta kami sa California, sa Yes, sir. LA, sasabihin ni Pastor, ano ba, kaya si Pastor Hill, pag pumunta kami sa Amerika, ang gusto niya lagi South. South. Ayaw niya ng West, North, East. Ayaw niya yan. Ayun, South lang talaga yan. Oh, ayaw niya yan. Ayaw niya sa East. Ayaw niya. Mas lalo dun. Ayaw yun. So, ano yun, East to, katabi ng impyerno yun. Ay, patay. But East yun. Ha? Yung Pilipinas nasa East yun, oy. Isa tanas. Oh. Oh. Ha? Oh. Talaga eh. Oh. Ay, patay. Ang biblical lang na Eastern Gate. Ah, Yun lang yun. Oh. Di ba? Ha? South. At least may South. At least ay South. At least may South. Kaya gumanda yun. Oh. Gumanda, South Ayaw East. maniwala katabi ng impyerno yun. Bakit? Tama leader. Oh. Diba? Hindi, ito yan. Ha? Hindi, pag pumunta si Pastor Hill sa Amerika, gusto niya lagi sa South. Yes, sir. Kasi, ito maraming Amerikanong sumasangayon sa akin. Kahit si Brook Noy Bitoykis, yung pumunta dito. Oh. Yung complete name nun, Hartley. Oh, nung pumunta siya dito, pag sinasabi ko siya, yun, lalo na yun. Oh. Pag pumunta yun doon sa pag pumunta ka sa lugar nila, makikita mo, abay, New York yun eh. Pero paano pag nagbabakasyon sila, alam mo kung saan sila pupunta? Somewhere sa South. South. Kasi kung ito yung laging sinasabi ng Amerikano, kung gusto mo talaga makita ang Amerika, pumunta ka sa South part. Doon mo makikita yan. Pero yung sabi nga ni Pastor Hill doon sa California, sa LA, San Francisco, pag pumunta ka doon, ano sasabihin sa'yo ni Pastor Hill? Para lang ako nasa BGC? Oh yeah. Eto ka dito ka magtataka, Sir Dom. Pag pumunta sila ng BGC, mas maganda pa daw ang BGC. Ay, patay. Oh, di ba? Kaya totoo yun, Sir Dom, sinasabi mo eh. Pag ang isang ambassador, ipapakita niya yan eh. Ipapakita niya na ito yung lugar namin. Now, tama yun, Sir Dom. Yung sinabi mo kanina. Pag nakita ka kaya, paano nyo ngayon ipinapakita ang lugar ninyo bilang isang ambassador for Christ? Amen, sir. Oh, sige, Sir Dom. Tuloy mo, Sir Dom. Ang ganda nun, Team Focus, di ba? Pinapakita mo, isipin mo, Team Focus, yun yung trabaho ng isang ambassador. Pinapakita niya yung kultura ng bansa niya dito sa ating bansa. Ganun din dapat ang isipin natin. Bilang Kristiyano, dapat pinapakita natin kung ano yung meron sa simbahan. Kasi di ba, ganito yan eh. Alam ko yung mga nakaraang topic pa natin, bakit maraming kabataan ang nawawala sa simbahan? Kasi ang iniisip nila, ang hinahanap nila, bago. Diba? Anong bago? Bago ka pala. Naghahanap lagi ng bago. Diba? Sa'yo, luma ka na. Naghahanap lagi ng bagong uso. Antik ka na eh. Okay, di ba naghahanap lagi ng uso? Ito yung tipo ko bear with me. Ito na, di ba naghahanap lagi ng bago? Kaya pag... Bago kasi parang luma. Pero mo kukulay niya yung mesa. Ay, patay. Ito yung tipo ko di ba ganyan ang mga kabataan ngayon, naghahanap ng bagong uso, kaya madaling nawawala. Di ba? So ito yung team focus. Why not gamitin natin yung ganong mentality sa labas? Pinapakita natin yung kultura
sa simbahan. Kasi ganun tayo. Tama. Ganun tayo pag nasa labas eh. Ano ko yung, sana meron ako nun, no? Sana meron ako nun, sana na lang meron ako nung ginagawa niya. Diba? Pero ito yung team focus, di mo kaya na-realize or naisip na ganun din kaya yung iniisip nila sa'yo. Yeah. Diba? Ganyan pala sa simbahan ninyo. Totoo yan. Diba? Ganyan pala, ganyan manamit. O, diba? Ganyan yung dating. Sabi nga ni Sir Joe last week, kumbaga, tag na to, at si Sir Maki pala nagsabi noon, di ba, kapag lalaki, hindi naman daw sa pagmamayabang, dapat kilala ka sa lahat ng larangan ng kung ano mang sports yan or whatever, dapat nagsa-stand out ang lalaki. Chinese diba? garter. Alam ba? Kumbaga nag-i-stand out. Hindi mo ba naisip yung focus? Bilang ambassador for Christ, you are already standing out. At yun ang agad yung naiisip ng mga kasama mo. Hindi lang sa school, or may iba tayong team focus dyan, nagtatrabaho na. Yun ang naiisip nila, wow, ang aga naman itong kaklase ko lagi. Yeah. Oh, sa kilos mo pa lang yun. Di ba? Kilos mo pa lang. How much more pa kayo team focus? Kung kitang-kita nila yan sa attitude mo. Tulad ng sinasabi kanina ni Sir Maki. Yep. Di ba yung pagbabasa ng Biblia? Di ba yung ambassador, binabasa niya yung set of rules araw-araw. Actually, sir, nabasa ko rin. Pero ito yan, di ba? Nagbabasa siya lagi ng rules ng bansa niya. Pinapakita niya sa bansa niya dito sa Pilipinas. Ganun, ikaw din. Pinapakita mo yung natututunan mo sa salita ng Diyos. Tama. And that's the thing, team focus. With that, makukuryos sila sa'yo. Hindi dapat ikaw yung makuryos sa kanila. Kasi ikaw na yun eh. Ikaw na yung ambassador for Christ eh. And that's the best thing na pwede mong ipakita sa mundo. Yeah. Na ikaw ay ambassador for Christ. Pinapakilala mo kung sino ang Diyos. Pinapakilala mo yung kultura na meron ng simbahan mo. Lalong-lalo na sir, kung member ka ng CBBC-CSI. Yes. Ibang-iba, di naman sa pagmamayabang, pero may iba namang members dyan ng simbahan. Iba pa rin yung kultura natin. Yeah. Nasabihin nga nila, high standard eh. Yeah. O yun na lang, doon na lang sa term na high standard. High standard, team focus. Di ba? With that, di mo ba alam, team focus, magugustuhan ka ng mas maraming tao kung ikaw yung klase ng young man or young lady na merong mataas na standard. Tama. Yan. Tama. Kaya team focus, isipin nyo yan. With that, dapat pinapakilala mo, hindi ikaw yung gustong makakilala sa kultura nila. Dapat ikaw yung nagpapakilala ng kultura ng Biblia. Tulad ng sinasabi ni Sir Maki kanina, ang pinapakilala mo, yung bansa mo. Yes, yes. Yan, team focus yan. Pinapakilala mo yung bansa, pinapakilala mo ang Diyos mo. Yun. Yan ang maganda doon, team focus. Don't forget that. Yun, Sir Maki. Alam mo, sir, maganda yung kanina na sinabi mo na katulad minsan tayo yung naku-curious sa kanila eh. Parang ano lang eh, pag may ibang taong galing ibang bansa, Yes, ang sir. tanong mo eh, huwag kayong umupo. Yun ang tanong mo eh. Oo. Ang tanong mo. Ano ba? Aba, ayaw makinig ah. Anong bansa nyo ba? Taga-East ba kayo? Ay, patay. Dahil ganito yan eh. Ang tanong mo lagi, anong meron dun sa bansa na yon? Bakit ganito kayo? Bakit ganyan? Bakit ganito? Bakit ganyan? Di ba? Yun ang tanong mo eh. Pero ngayon dapat, ang problema sa atin, tayo yung, ang problema sa mga young people, kayo yung naku-curious ngayon eh. Yep. Oh, bakit ganyan? Pero tama yung sabi mo, Sir Dom eh. Minsan nauunahan nyo lang eh. But the truth of the matter is, sila matagal nang curious sa inyo. Yep. Oh yeah, matagal lang curious yan. Bakit? Instead of wearing your school PE uniform, bakit mas nagpapaalam kayo magkulots? Yep. Bakit mas magpaalam kayo na makakagalaw kayo, huwag nyo lang maisuot yung gano'n? Yun ang pagkaalam ko, ha? Ewan ko lang ngayon. Ay, patay. Oh. Di ba? Kasi mahalata Square pants daw. Pag ang picture, Sir Dom, ay kalahati lang ng katawan, alam mo na kung anong pambaba yan. Pag nag-selfie yan, kasama yung mga classmates. Sa likod. Oo. Sa likod. Nasa likod siya yun, nakaganon lang siya. Alam mo na yan. Alam mo na yan. Pag siya naman, pansin mo yan eh. Pag siya yung may hawak ng cellphone ng classmate niya pag nag-selfie. Matik yan. Ang problema kasi, meron siyang isang kaklase na nagpicture din sa likod. Kita ka tuloy. Oy! Kinakabahan na yan. Di ba?
Ganun yan eh. Minsan, pero matagal na silang curious. Totoo yun, Sir Dom, yung sinabi mo eh. Bakit kaya nakabihisto lagi ng maayos? Yes, sir. Bakit kaya mukha laging niluha ng sawa yung itsura nito, lalaki na to? Bakit lagi kaya ganito to? Pag tinignan ka mula paa, pataas, pag tinignan ka, bakit kaya napaka-formal na itong dugyot ka? Yung dugyot sa At least mukha. formal. At least formal. Yun, kasi formal eh. Damit. Napaka-formal mo pagdating sa mukha, dugyot ka. Ganun na. Ganun kasi yun eh. Oo. Ganda ng comment ni Sir Ivan. Pag tinignan ka, ganun eh, di ba? Kaya ano ngayon ang magiging problema nun? Pag ganun, Sir Dom, yung ikaw na yung na-curious sa kamunduhan. Yes, sir. Hindi mo maipapakita yung beauty ng bansa mo. Di ba? Amen. Or yung beauty na meron ka bilang isang Kristiyano. Yung beauty ng Diyos mo. Di ba? Lagi natin naririnig yan. Young people, team focus. Lagi nyo naririnig yan sa ating mahal na pastor. Lagi mo ipakita yung beauty ng Diyos. Amen. Yung beauty ng Diyos sa buhay mo, paano nakikita yan ng tao? If you are an ambassador for Christ, team focus, paano makikita ng tao yung beauty ng Diyos sa inyo? Wala ka. Hindi mo ito yan eh. Ito nakakalungkot yan. Realidad. Team focus, makinig. Reality check. Hindi nyo man lang ma-attract yung mga kasama nyo pumunta ng simbahan. Amen. Amen. Di ba? Pero ang masaklap nito, ikaw ang kaya mo mag-attract lahat ng mga Kung ikaw babae, kaya mong i-attract lahat ng kalalakihan. Kung ikaw ay lalaki, kaya mong i-attract lahat ng kababaihan. Ang tanong, na-attract mo na ba sila papunta sa iyong simbahan? Come on. Sige nga. Yeah? Reality check sa lahat na nakikinig ngayon sa atin. Diba? Totoo yun eh. Kasi kapag hindi nangyari yun sa buhay ninyo, bilang isang team focus na ambassador ka ng Panginoon, kahit anong pagpapakita nyo dyan at pagsabi nyo na ambassador ako, maganda sa lugar namin, hindi nga, ang pangit mo eh. Kahit sabihin mo maganda sa lugar nyo, kung pangit ka. Pangit ka talaga. Diba, pangit din yung lugar mo. Ganun, kaya ang pinakamaganda, ipakita mo na maganda ka. Hindi ikaw yun. Hey! Pag sabi kong, ipakita mo na maganda ka, sabi niya. Ipakita mo na maganda ka. Dinibdib mo naman masyado. Anyways, ito yan yun. May sinabi dito. Basahin yung sabi ni Sir Jao. Sabi dito, if a Christian young people will not be careful on being steadfast in the principles of God's word, he or she will just become an ambassador of lies, not ambassador for Christ. Yeah. Tama yun eh. Diba? Yun ang mahirap, Sir Dom. Kapag dumating ka sa punto ng pagkakataon na ambassador ka na ng kasinungalingan, diba? Mahirap yun. Isipin mo pag tumingin ka, yun na nga lang eh. Alam nyo, young people, ito ang magandang goal. Pag pumunta kayo sa school nyo or magkakasama kayo, magkakaibigan, yung hindi ka masabihan ng pa-church-church ka pa. Yun ang pinakamagandang goal. Minsan, ayaw natin masabihan ng ibang klaseng bagay, ibang klaseng pagtawag sa atin. Pero yung masabihan ka lang ng, wala, hindi naman to pa-church-church pa to, pero ganun lang din naman. Yun ang masakit eh. Amen. Mas masakit yun na masabi sa'yo kaysa naman masabihan ka ng pangit ka. Diba? Wala akong tinitingnan ha. Nag-ayos din siya na sinabi niya. Pangit ka. Yun, tama yun. Diba? Hindi, totoo yan. Okay na yan. You have to check yourself talaga, team focus. Okay? Kaya ang pinaka-goal dapat ngayon as an ambassador for Christ, matutunan mong mag-attract ng mga wala sa lugar ng Panginoon. Amen. Diba? Ipakita mo na meron kang magandang lugar. Ano yung lugar mo? Simbahan. Yes, sir. Ipakita mo na merong maganda sa lugar ninyo. Ano yun? Yung pag-uugali mo. Yan. Mula sa iyong pagsasalita, sa iyong pagkilos, lahat yan. Sa iyong lakad. Hirap yan. Pambihira, taga-church ka, pero lalaking lalaki ka tingnan. Pero pambihira, lumalabawok ka. Pambihira. Yan ang pinakamagandang i-check natin. Meron pa yan. Actually, marami pa ito, team focus. Ngayon, ang gusto lang namin iparating sa inyo ni Sir Dominic, dapat matutunan mo kung ikaw talaga ay ambassador for Christ. If you are a true representative of the Lord Jesus Christ, dapat ma-attract mo sila papunta sa lugar mo. Amen. Hindi ikaw yung ma-attract papunta sa lugar nila. Yes, sir.
Mahirap yun kung yung ambassador ng ibang bansa manatili dito sa Pilipinas. Nako, yun pa. Yun ang pinakamahirap na pangyayari doon. Yes, sir. At magsabi yun na ayoko na sa lugar namin, dito na lang ako sa Pilipinas. Yun. Ang pinakamahirap na mangyayari kapag ambassador ka ng Panginoon at manatili ka sa lugar na hindi ka para doon. Yes, sir, madagdag ko lang, sir. Sige, sir. Ito Team Focus, tandaan nyo, isa pa rin isa sir, nabasa ko rin po kanina. Alam nyo ba, Team Focus, ang isang ambassador na ibang bansa, gustong-gusto niya lagi na umuwi. Ewan ko kung paano nyo magigits yung gusto kong ipunto doon. Gusto niya lagi na lagi siyang nakauwi ba sa kanyang bansa. Ayaw niya na nasa lugar siya ng ibang bansa. Ayaw niya. As much as possible, di ba? Yes. Bakit? Di siya sanay sa kultura doon eh. Di ba? Ganon yan, Team Focus. Dapat hindi ka masanay doon. Kumbaga, hindi ka komportable dyan sa school. Dapat hindi ka komportable dyan. Dapat mas komportable ka pag nandito ka sa church. And dapat ganoon din yung mga kaklase mo sa'yo. Hindi sila makomportable sa'yo kasi yun nga yung sinasabi kanina pa pinag-uusapan eh. Ba't kaya ganito si Sir Magat? Kaya ganito si JJ? Diba? Kumbaga nagkukuryos sila sa'yo, hindi sila mapakali sa'yo. Ngayon, tulad ng sinabi ni Sir Maki, mahihikayat mo sila papunta sa simbahan. Bakit? Iniisip na nila ganyan pala dito. Meron pa. Kumbaga parang ano yan eh. Pag meron palang ganito. Pag pumunta ka dun sa isang lugar na, meron palang ganitong lugar. Yes, sir. Na parang pag pumunta tayo, akala natin, puro building lang. Pero pag pumunta tayo sa Ramos, pero may kulay green pa pala sa Pilipinas. Yes, sir. Kasi ang nakikita natin, white, red, orange. Ano yung red, orange? Kalawang. Tapos ano pa to? Puro white building. Ganito, puro building na eh. Pero pag pumunta ka ng Tarlac, mayroon pa palang green. lahat. Paintball, yung mga paintball din. May mga ganun pa pala, di ba? Kaya ganun, maganda yun. Pang-attract. Pag tumayo ka dyan as an ambassador, na-attract mo ba sila? Yes, sir. Or ikaw ang na-attract nila? There's more sa susunod natin pag-uusapan. Alright, so, nandyan muna tayo. Kaya tuloy-tuloy tayo sa ating programa. I hope you learned something, Team Focus. Alright, shout out boys, pasok! Magandang good evening, Team Focus! Amen, amen! Magandang gabi sa inyo sa bawat isa na nandito sa actual. Nakasama natin. Marami sila. Nakikita nyo naman sila sa screen. Kulay natin ngayon. Ayan, sana nakangiti sila. Nakasimangon sila lahat dito. Shoutout sa inyo lahat. Ayan, syempre, unang-una shoutout sa inyo. Syempre, i-shoutout natin muli yung mga kasamahan natin na nanonood. And nag-send naman kanilang mga pictures mula sa ating Team Focus sa GCs. Ayan, unahin na natin sa'yo, Brother Jay, yung mga bisita yung ating natin. mga first-time visitors, meron tayong 5 ngayon. Ay, meron pa yatang isi-shoutout mamaya si Sir. Pero yung sa akin is 5, si TJ Araza ng Pasig Station, si Elaine Dayon ng Silverio Station, Samantha Manuel ng Silverio Station again, si Sabino Elizaga ng Panam Station, at si Bian Patal ng Sampaloc Station. Amen. Ayan, I hope at may natutunan kayo ngayon at sana hindi ito ang una at huli niyong pagdalo sa ating program at syempre sana makita na rin namin kayo dito sa church. Gusto ko lang din idagdag para isahan na lang ang mga bisita rin mula sa area ng Las Piñas, dyan sa CAA, dyan sa station ni Brother Derek. Ito ay si Ronnie Tabu-Tabu, si Romnick Rodriguez, si Mark James Apas. Ayan. Shoutout po sa inyo lahat. Napakalayo nito, Las Piñas. Shoutout po. And I hope na makita natin sila dito sa Sunday. And ganun din sa next episode ng programa na ito. Of course. And of course, meron tayong mga area stations na shoutout ang East Family. Again, ang Silverio Station, ang Central East, ang Pasay West, Gate 1, at Pasay West, Villamor, at sino pa dyan sa mga area stations. Ayan, sa Google Meet, shoutout natin sila. Yan. Shoutout nyo na yung mga individual. Ayan, may mga individual din tayo isa-shoutout. Sila Hannah Kim and Sofia, sila Janine, si Ariane Joy, si Bunday, si Riciara Joyce, si Ate Ulat ko Jasmine. na nga, Christine eh. Sorry. Hindi kasi tao kasi yun. Bunday kasi tawag namin dyan. Okay? Sige. Queenie May, ba't puro babae ito? Oh, Puro sa mga lalaki. lalaki. Ay, sa'yo lalaki. Ah, Sige, naman. sige. Sorry po. Sige. Okay lang? Sorry. Nagre-reklamo eh. Saka sinagaan Sinend ko na nga lang sa'yo yan eh. Wala nagsasend kasi sa kita. Sa Focus na wala kasi. Ayan. Okay na. Tapos na. Ikaw na. Ay, ako naman. Siyempre, kanina sinoutout ni Brother Jay yung mga kasama na mga kababaihan. Sa totoo lang, marami pa yun. Pero di ko na alam, kilala yung iba eh. Kilala yung mga mukha. Sabi ko last Thursday yung mga leaders isend nila. Pero walang nag-send. Tama. Ayan. Kasi marami na tayong mga kasamang baguhan. Pero yun na nga, sa mga kasama natin na lalaki, siyempre dyan sa Panam Station, kay Brother Michael, kay JR,
kay Jersam, kay Rovincent, dyan sa station nila Sir Maki sa kila Mondihar. Yan, Mondihar Station. And kay Greg James. And Pakita kay- natin, kay Sir. Joel. Pakita natin Yan, yung shoutout mga mula nasa sa- Google Meet. Yes. Yan. Yan, amen. Yan. At napakadami natin. Kaway-kaway sa lahat ng mga nasa Google Meet. Yan, kaway-kaway tayo lahat. Yan, sige po. Put your hands up in the air. Yan. Yan. Kamusta? Sir, kamusta? Kamusta ang dyan? Wang, ayos tsura, Basta Wang. ang buhay-buhay. Sir, kamusta ang ang panahon dyan? Sir, kamusta ang panahon dyan, sir? Kasi, yun yung bisita ako nung nung nakaraan Re. Kamusta ang dyan? Kamusta yung mga tao, mga kababayan natin Pilipino dyan? Walang problema dito. Update. Update daw. Ha? Walang problema. Yan. Shoutout po sa inyo lahat dyan, ha. Sa lahat ng mga kasama natin dyan. Yung mga nasa mga stations, yan, sa Mondihar Station, yan, sa station nila Sir Joshua, sa station nila Sir Angelo, yan, at sa station nila Brother Michael, yan. Yes. At sa station ni Ma'am Jennifer, station ni Brother Derek, sino tong nandoon? Sa Corner. William anong Oriental. station? Pasay West yata Pasay, eh. yan. Pasay Sa West. station ng Pasay, yan. Shoutout sa inyo. And sino tong isa? Yung nandito sa kaliwa ni Sir Michael. Kailan meron ba yan? Si James. James! Ano ba tayo Boss. yan? Hey, boss. Then, kailan sa Rudy ba yan? Yung isa? Yung Okay, may yan tulog sa Rudy. Sorry po. Sorry, sir. Kaila? Ramos yata. Ian Ramos. Yung katabi niya, Ian. Yan, si Ian. Centralist, yan. Centralist. Yan, shoutout sa inyo. Meron pa isa, sir, yung sa baba ni Gab. Sa baba ni Gab. Uy, ba't nandiyan yan? Yan. Anong station to? Hindi ikaw. Alam namin. Alam namin na palar ka. Wala. Nag-leave. Wala. Ha? Nag-leave. Oo nga, Open. nawala sila. Well, anyways, kaway-kaway ulit. Kaway-kaway. Sa lahat ng mga nasa Google Meet, yan, kaway-kaway. Meron pala tayong isang mission churches from Cagayan. Yan, shoutout po sa inyo dyan. Amen. Alright, so again, maraming salamat sa lahat ng mga kapatiran po nating sumubaybay sa ating pong programa. Ngayong pong gabi po na ito. Team Focus, stay alive at magkita-kita tayo sa ating susunod na episode. Dito lang yan sa ating programa, Staying Alive! God bless you all. Have a blessed evening ahead. Amen. I knew exactly how I wanted my life to go. No heartaches, no failures, no disappointments to unfold. But God had a different plan for what life would bring my way. And though I may not understand, I can trust the Lord and say, here's my life. Here's my life, I surrender. All my plans and all my dreams that I thought were best for me. Use my life. Use my life for your glory. Take the pen from my hand and write out your story. And although I may never fully understand, I want to be willing to say, Lord, here's my life. You may be struggling with trials of your own. You cannot see God's plan for you. You feel so all alone. Oh, but God's way is perfect.
perfect. He guides each step you take. And although it's hard to see it now, you can trust the Lord and say, here's my life, I surrender. All my plans and all my dreams that I thought were best for me. Use my life for your glory. Take the pen from my hand and write out your story. And although I may never fully understand, I want to be willing to say, Lord, here's my life. Take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. Here's my life, I surrender. All my plans and all my dreams that I thought were best for me. Use my life for your glory. Take the pen from my hand and write out your story. And although I may never fully understand, I want to be willing to say, I want to be willing to say, I want to be willing to say, Lord, here's my life. Jesus saved me with a love like I'd never known. He gave life a brand new meaning, and to me, He is my reason to go on. He's my bread when I'm hungry. He's my shelter from the troubled winds, and He's my anchor in life's ocean. But most of all, He's my best friend.